Kaya, let's Lalo na pray. online tayo, pray lang natin sila ng i-pray. Yan lang naman pinaka-importante. Malapit ng election, mag-pray na tayo. Double time tayo sa prayer ngayon. Triple time pa. Prayer natin. Yeah, that's Kasi true. masakit sa atin ba tayong mga Pilipino? Kahit andito ako sa ibang bansa, pero masakit sa akin kasi Pilipino din ako. Kaya pag, ano ba, parang ano tayo ba? Kaya word of God talaga ang ano natin. Hallelujah, That's praise true. God. Sige, worship song tayo. May ready worship song mo dyan? Sige, mag-worship muna tayo. After, ano lang ako, Sir Bungha, kasi mo duty pa ako ngayon. Okay. Oo nga. Sige. Sige lang, ano ko lang kasi everyday tayo hanggang Thursday. Okay, sige. Tayo. Dapat mag-one song lang pala ako nito. Mas dalawa sa'yo. No problem. Okay, sige lang. Sige, 17. meron. O, dyan. Ano na ngayon? 14, 17. Okay. 14, 17 to 27. 27. Ito. 14, 18. John 14 from verse 18. Yan. 18 to 27. Ayan. Ito sinasabi ho dito. Hindi ko kayo iiwan ng walang kasama. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lang at hindi na ako makikita ng mga tao sa mundo. Pero makikita nyo ako at dahil buhay ako, mabubuhay din kayo. Sa araw na iyon, malalaman ninyo na ako nga ay nasa aking Ama. At kayo ay nasa akin at ako ay nasa inyo. Ang sinumang tumanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, ang Panginoon, bakit sa amin lang po kayo magpapakilala at hindi sa lahat? Sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama at mananalangin kami sa Kanya. Ngunit ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita. At ang mga salitang naririnig ninyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinasabi ko ang mga bagay na ito habang kasama niyo pa ako. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ayun. Amen. Yes. Yun po ang message natin ngayon mga kapatid. Kahit hindi natin ito matapos, meron pang ilang araw pa, no? Kasi hindi natin matapos ito, marami tayong i-elaborate natin. Okay. Ito po yung legacy ni Jesus Christ sa after sa iyang earth, sa kanyang earthly ministry, mga kapatid. Doon ano siya sa kanyang mga disciples, sa 12 disciples ba, meron siyang legacy na iniwan sa mga disciples. Kasi nagturo siya, marami man tayo nakita doon sa earthly ministry ni Jesus Christ, nagpapagaling siya ng mga may sakit, lahat ng mga miracle. Nag-perform siya ng mga miracles, at yung mga disciples talaga niya ay kasama niya palagi. At doon po, nag-ano siya, itong word na ito, sabi niya sa verse 18, I will not leave you comfortless. I will come to you. Sabi ni Jesus. Kasi after sa earthly ministry ni Jesus Christ, bumalik siya doon sa Ama, sa kanyang Ama. Hallelujah. At now, He is now in the right hand of the Father. Amen? But, hindi niya tayo iniwan na para bang mga ilo kung sa ano ba tong ilo sa Tagalog. Parang meron siyang iniwan, meron siyang pinadala yung Ama na ang banal na espiritu. Kaya hindi tayo mawala ng pag-asa kahit tapos na yung earthly ministry ni Jesus Christ,
Tapos na lahat, nag-perform siya ng mga miracles, lahat ng mga ano na perform niya dito sa earthly ministry niya, kasama yung mga disciples, ang iba yung mga Fariseo hindi nagpati, hindi naniwala sa kanya, pero sabi niya, I will go. Sabi niya sa verse 18, ha? Ang ganda dito. I will not leave you comfortless. Kasi gusto niya na pagbalik niya sa right hand of God, sa right hand sa kanyang ama ngayon, meron pong pinadala ang ama natin na itong comforter natin is yung Holy Spirit. Holy Hallelujah. Spirit, banal na espiritu. Banal na Ganyan. espiritu. Kaya mga kapatid, hindi tayo mawala ng pag-asa. Kaya pag magbasa tayo ng Word of God, mayroon talagang Holy Spirit na mag-enlighten sa atin. Mayroong Holy Spirit na magpaintindi sa lahat natin na willing na mag-study sa Word of God, willing na magbasa sa Word of God. Kaya palagi kayo dito i-challenge sa mga man and woman of God, mag-view sa Alpha and Omega kasi dito nagturo ng mga salita ng Diyos araw-araw. Kaya ito pong salita ng Diyos, ito po ang legacy ni Jesus Christ sa atin, not only His disciples now. At the moment we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we are also the disciples of God. Mga disipulo din tayo. Amen. Tayo ang mga disipulo ngayon. Hallelujah. Kaya ang Word of God, importante mga kapatid. Hallelujah. Kaya tayong mga born again Christian na ngayon, na receive na natin si Jesus Christ, wala na tayong pag-asa, kundi andyan lang sa Panginoon. Kaya sinabi ko sa inyo, marami tayong problemang dumating sa buhay natin. Hindi lang sa Pilipinas, kundi lahat sa buong mundo. Maraming problema. Ang number one na kinatakutan ngayon itong pandemic, hindi pa natapos-tapos mga kapatid. Kaya ito po yung Wala nakakaalam kung kailan matapos yan. No one knows. Saan pa tayo tatakbo? Doon na lang tayo sa Panginoon talaga tayo. Wala naman tayong tatakbuhan pa. Kahit marami pa kayong pera ngayon, kahit ilang bilyon pa yung pera kahit mo. mayaman kayo ngayon. Businesses ng mga mayayaman ngayon, wala na. Kita mo, kahit nga pati artista, balik sa Panginoon. Yes, balik maraming talaga. Artista na natin. Balik Panginoon talaga. Yes, amen. Kaya ito ang legacy ni Jesus Christ nga, yung promise ba na I will not leave you comfortless. Sino ang mag-comfort natin ngayon? Wala na si Jesus sa earth. Wala na siya, hindi na siya nagturo sa hindi tayo maulila. Thank you, Margin Ronco. Hindi tayo maulila. Yon. Right word. Hindi tayo parang mga ulila ba na iniwan lang tayo na si Jesus ay andyan na sa right hand of the Father. Yeah. At kasi binigay sa atin yung banal na espiritu. Yun ang comforter natin. In times na meron tayong mga problema, yung Holy Spirit ang mag-inspired sa atin. Hallelujah. Amen. Napakasarap ba sa Panginoon mga kapatid? Masarap mag-serve sa Panginoon sa totoo lang. Kaya ito pong legacy ni Jesus Christ sa mga disciples. Parang hindi tayo niya iniwan na parang mga ulila. Hallelujah. Yun pala. Mahirapan ako magkalisod-lisod sa Tagalog ba. Hindi tayo mauulila, hindi tayo maiwang mag-isa. Parang gano'n yung termino niya. Yes. So, meron tayong comforter na ang Holy Spirit. Kaya I will not yet a little while and the world saith me no more, but you see me because I live, ye shall live also. At the day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. He that hath my commandments and keepeth them. Yung mga utos ng Panginoon mga kapatid, yung nasa Bible, yung nasa Word of God, kailangan natin yung tuparin, yung isabuhay ba? At the moment mag-read tayo sa Word of God, isabuhay natin, hindi lang hanggang sa isipan lang natin at hanggang sa sa bibig lang, kundi isabuhay. Yun ang gusto ng Panginoon mga kapatid. He that hath my commandments and keepeth them, he it is loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and I will manifest myself to him. Yun ang sabi ng Panginoon.
Kaya mga kapatid, ito bang legacy, yung mga utos ng Panginoon. Kaya i-drive out ko naman ngayon. Kumusta na yung mga ano natin, Kappa members dyan? Hallelujah. Ay, kumusta Mga ka mo, Kappa members? Magparamdam nga kayo, hindi naman kayo nagpaparamdam eh. Sa Acts 2, no? Acts Acts 2? Yes, Kailangan, hold chapter on. 2, verse Acts. 45 man siguro na. Sabangan dyan, 45, 46, 47, kung hindi ko na Gawa. nagkamali. Acts 2? Yeah. 45? 46, Okay, 47. At saka basahin nyo rin. Pag Kappa-member kayo, basahin nyo yung Matthew 7, Yes. 7 to 12. Matthew 7, Kasi 7 to marami 12. silang tanong ganyan. At sinabi ko, biblical yung ginawa ng Kappa. Sabi ko, sa Bible yan lahat. Matthew 25, Hallelujah. nandyan din yung paano palaguin yung pera, o Yes. di ba? Matthew 25, Yes. nandyan din yan. Na-explain ko na yun. Yes. Hallelujah. Oo. Kaya, Lahat nasa sa Bible Acts 2, basis tayo. Acts 2, 40, something like that. 45, 46, 47. Tingnan mo nga, Sebong. 45, hold on. Eto. Araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanila pakikibahagi sa pagkain. 46, 47. At palagi silang nagpupuri sa Diyos, nagustuhan sila ng lahat ng tao. Araw-araw idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. Yun, ang 47. Amen. Ano? 42? Ay, ito. No. 45. Ito. Gawa to 45. Ito. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian. Yun. At ang pera ay ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ayun. Yes. Posted. Yun I-post ko to sa ang broadcast. ginawa ng Kappa. Yun ang That's sinagot true. ko sa kanila. Kung kayo ay nagpa-member ng Kappa na nagbinta kayo ng mga ari-arian nyo, nakatumbok kayo sa Bible kasi yun ang layunin ng Kappa. Kaya pala Amen? sabi ng Panginoon, ulit-ulit nang sinasabi sa akin once I pray about Kappa, sinasabi, mahal ko ang mga Kappa member. Kaya pala sabi ko, kahit naghihirap, mahal ko, ay hindi yun kamalingking pa lang ba, ang liit ng paghihirap, pero ibibigay niya ang kaligayahan natin. Yun ang ano niya, at kaligtasan. Sabi no, ang Tumbok ganda. talaga yung verse na yan. Nagbinta kayo ng mga Salamat, Sis Juliana. Nilagay nyo sa Kappa at binalik yan ni founder. Araw-araw, binalik yan ni founder. Araw-araw. Di ba? Araw-araw, maraming tao dyan sa fellowship center ng Kappa. Di ba? Iyon ang ginawa ng Kappa. Kaya ako, 101%, that is God's ministry. Hallelujah. Totoo. Kaya yung iba lang mga Kaya judges. siguro nilocate din kami kahit na wala na si founder na nakulong siya, wala na nang may nag-share ng word of God. Andiyan naman mga malam, pati ako na walang kalam-alam, ayaw magbukas ng Bible na damay na tao. Kasi ginising, di ba? Grabe si Lord. Amazing. Pay the price, ika nga. Yes. Yun. Kaya mga kapatid, huwag kayong mag-alala kasi nasa God's side tayo, nakatumbok tayo. Yan, huwag kayong If God is with us, who can be against us? Romans 8:31 yun. Ang daming Bible verse na nasunod natin. Amen. Kaya Bible-based talaga yung Kappa, mga kapatid. Kaya hindi ako mawala ng pag-asa, hindi ako matakot makipaglaban kung sino mang against sa Kappa, ipaglaban ko talaga. Kaya That's why nasa Diyos tayo. Yun lang. Ang puso na lang natin, napatulan yung mga negative detractors, yan tanggalin natin. Sama-sama tayo. Kahit ako ngayon, ganyan din ginagawa ko. Magiging strong tayo to fight those detractors and negative people. Kaya, I respect all pastors na nanira ka man sa Kappa or whatever, ano bang feeling mo towards Kappa. That is your right po na nimo. Pero you are wrong when you judge the Kappa as scammer or yan. Yeah. Alam ko may mga pastors dyan na mga judgmental sa Kappa. Pero I challenge you mga pastors, just pray. Huwag na kayong manira pa. Yun lang. Kasi ang Kappa ministry is biblical based lang tayo, kahit bali-balihon pa nato ang Biblia, andyan lahat sa Bible. Matthew 25 verse 34 to 40, andyan. Matthew, itong Acts chapter 2 verse 45, andyan lahat. Marami akong verses. And Matthew 7, 7 to 12. Yan talaga ang pinaka-revelation ni Lord sa atin na verse. Matthew 7, 7 to 12. Ito bang sabi ni Jesus ngayon na if you love me,
ano ta sa commandments ni Jesus. Commandments ni Jesus yung Matthew chapter 25 verse 34 yung ginawa 25, sa yeah. kapa. Command yan sa Panginoon. Hallelujah. Kung intindihin lang natin lahat mga kapatid, mga kapa members, siguro kung maintindihan lang natin lahat yung ginawa sa kapa, andyan sa Matthew chapter 25. Kaya huwag kayong mag-question dyan na mga detractors. Saan ang simbahan nyo? Ikaw nagsisimba ka nga. Anong ugali mo? Sinabuhay mo ba ang gusto Kaya, ng Panginoon sa iyo? Wala eh. Sinagot ko na ganun lang? may tanong pa, nag-chat sa akin. Sustainable ba yung kahit ang bangko, kahit ang mga business sector, wala bang lugi yung kapa? Kasi hindi man namin naramdaman na nalugi ang kapa sa mga business kasi palaging nagbigay ng 30%. Sabi ko, of course, may lugi ang kapa pero hindi kasi hindi lang isa ang negosyo sa kapa, marami. Ito kasi wisdom yan sa Panginoon binigay ni Pastor Joel Apolinario. Kung malugi man yung palaisdaan, meron pang another businesses na plantation pa, may rice plantation pa, araw, may gas station pa. Yes. Yes. Ngayong araw nalugi yung isang business. Ay yung ibang businesses mataas din yung gain. So parang ganun, tapal-tapal. So wala kasi hindi man mag-ano ang kapa sa business na mag-declare na lugi kasi ministry yan. Iba yung business sa word, iba yung business sa kapa ministry dahil po God's ministry yan. Hallelujah. May mga miracle na ginawa si Lord dyan. Kakaiba, kahit ako na-experience ko yan, kahit sa isda lang, sa fishing, yung ibang, yung tawag, panagatan, na kumukuha ng isda, pagdating sa pantalan, pagdating niya sa yung maghabwa, magula sa isda, punong-puno, yung iba, hindi man lang nakakalahati, hindi man lang umapaw, pero sa kapa na fishing, umaapaw talaga siya, sobrang dami, that is miracle, di ba? Miracle, iba talaga. Kasi tulad sa atin din yan, pag may Panginoon tayo, magtanim tayo, ang iba na piniste, yung iba na nasira ng buhawi, ng bagyo, bakit sa iyo hindi sagana pa rin? Tama kasi. That's miracle. Charity man yung kapa, good charity ba? Pangtulong man yan. Lahat man makinabang dyan, kahit member ka o hindi. Kaya hindi pabayaan ni Lord dyan. Ganun lang Kaya yun. 101% ako na kapa will rise soon talaga. Hallelujah. Ministry yan. I-compare man natin sa mga business dyan nga, mga bangko ba yan, mga anong business dyan nga, kahit may, alam nyo, yung worldly mga tao, magsabi, kasi hindi ministry, yung worldly mga tao, hindi kasi nagbabasa ng Bible yun. Kahit nakaginansya, Budserbong, magsabi man niya, ay, bagsak ang negosyo ko ngayon, mahadlok man yan magbigay ng tax, kaya mag-declare ng bankruptcy, pero wala, good. Kung bankrupt ka pa sa imong negosyo, pinasirado mo na. Pero kung hindi ko business-minded people yun sila. Iba yung business-minded people kumpara sa ministry, ha? Iba yun. Iba yung ministry. Ang kapa ministry, nag-business for ministry. Yun. Yeah. Ang layunin ng kapa, nag-business for the ministry para itulong sa mga mahihirap. Yun ang layunin ng kapa. Iba yung, kaya may nagtanong sa akin, marami pa akong isagot kasi hindi pa kami natapos. Kaya sabi ko, iba, i-compare man mo yung business mo na mag-declare ka nga malugi ka kahit hindi ka lugi, compare sa kapa, hindi yan mag-declare ang kapa nga lugi kasi ang Panginoon may milagro araw-araw, miracle yan. Sabi ko, walang lugi ang kapa. Pati until now, mga 30% tinatanong monthly, kaya ba yan? Kaya tinanong ko sa ilang businessman na tinanong ko, kaya mo ba na makaganansya ka ng 30% sa traditional business mo, example, bakery mo, magbabalot vendor, 30% in 1 month. Ano ka ba? 1 week nga lang yan eh. Benta ko ng balot, ganansya ko, sobra pa dyan. Kaya, di ba? Grade man sila good, hindi man sila mamigay, hindi man katulad sa kapa nga transparent mamigay. Pero yung mga traditional business dyan, grade sa kuha nga ng traditional business eh. Kuha nga nila eh. Magbabalot, maggugulay, 30% kung kuha nila yun. Kaya hindi pa kami itong nag-chat sa akin private message na sa akin. Sinagot ko. True biblical ang sagot ko. Kasi hindi nyo maintindihan. Ikaw, hindi ka makaintindi sa spiritual side. Kasi spiritual side ang kapa. Spiritual side kami. Explain ko sa inyo. Sabi ko,
Iba yung business ng Kapa kasi God's ministry. Ang Kapa business is may nagbigay ng tax sa gobyerno kasi business yan, hindi yan mabigyan ng Amen. business permit kung walang tax. Hallelujah. Nagbigay ng tax ang business ng Kapa. Business, Kaya yeah. iba yung Kapa ministry, iba yung traditional business nyo. I-compare ninyo sa business nyo na kahit hindi kayo lugi, mag-declare kayo na lugi. Pero ang Kapa hindi kayo mag-declare ng lugi kasi ang Panginoon ay nag-sustain araw-araw. Ginamit lang yung Kapa businesses sa pagtulong sa mga mahihirap. Yun. Kasi ang Panginoon kasi si Sir Serbo, hindi man yan diretso na magbigay ng sa bawat aabot tao. sa iyo ng bong, ito, bigyan kita pera, bong, bigyan kita bigas, hindi ganon. Merong instrumento, kaya i-allow natin, natin ba na yung Kapa Ministry, instrument yan ng Panginoon na ginamit dyan sa Pilipinas. Kasi nakita yun sa Panginoon, yung mga tao sa Pilipinas ay mahihirap. Hallelujah. That's true. Kaya may instrument na nagtulong na misinterpret. Kaya demonyo man lagi. Demonyo versus God. Kaya yun ang nangyari. Kaya, but anyway, we can, lang natin, ipaintindi lang natin sa lahat ng hindi nakaintindi. Kaya i-on air ko, kasi mayroong mga membro din na hindi nakaintindi, isipin yung mabuti. Ang Kapa Ministry, hindi nyo i-compare sa mga businesses dyan sa Pilipinas na malugi or hindi na makabayad sa kasi nalugi, no? Ang Kapa, walang lugi ang Kapa. Sabihin ko sa inyo, kasi miracle yan. Kaya nga, nung nag-usap kami ni Founder before, sabi ko, mas ipakita natin na once na pag-operate na ito totally, ang Kapa, balik operation, hindi na tayo tatanggap ng mga members, hindi tayo tatanggap ng donations, ipakita natin na kaya nating ibalik blessings monthly sa mga members. Pamukha natin sa kanila. That's the miracle. Para sabihin na, ay, punsi yan. Ipakita hindi punse. Yun ang yun naman gusto ng iba eh. May nagtanong pa sa akin. Kung walang bagong membro na magsulod sa Kapa Ministry, sabi niya, kung walang wala ko nung ganun ba ang Kapa na kung wala ko nung bagong membro na maglagay, hindi na daw makabigay sa iba. Sabi ko no. Sabi ko no. The answer is no. Hindi ng Kapa, sabi ko. Kaya nga i-operate kami, hayaan kami mag-operate. Huwag niyo kaming kainggitan dahil babalik namin yan. Without membership, new members. No more new members. Yun naman ang gusto ni Founder na mangyari. Para tapos na lahat ba ng usapan. Tingnan nyo, marami pang miracle si Lord na ipapakita sa buong Pilipinas dyan. Kasi yung mga tao dyan, parang mga negative talaga lahat. Merong miracle na ipakita si Lord. Hallelujah. Tandaan nyo yan. Mangyayari yan. The miracle. Kaya, sige lang. Let's pray and malapit. Be patient lang mga Kapa members, mga kapatid sa Kapa. Be patient. Always be patient and prayerful. Pakumbaba lang. Gayon lang. Ang pinaka-formula natin, pinaka-sekreto natin, yun lang talaga. Patience. Yes. Hindi. I-challenge ko sa inyo, hindi mawala yung pera natin. Hindi yun. Hindi mawala. Yeah. Mas the more papagbalik ng Kapa, sabihin ko kayo. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong mag-negative. Hallelujah. Ang beses na napropesyahan sa kasi sinabi ni Lord. Private message ba sa nanood daw sila sa natin, sa update Alpha? natin dito. Sabi ko, sinagot-sagot ko na. Pero nag-search ako palagi sa Bible. Yun, nag-search ako sa apps. Marami akong na-search sa Bible. Kaya, ang Kapa is God's ministry, mga kapatid. Walang, no worry. Hallelujah. Hindi ko nga alam yan pala, ang Kapa ministry is God's ministry. Hindi ko yan alam kung hindi talaga ako tumanggap sa Panginoon talaga na totally ba, i-surrender lahat, cleanse my heart lahat. Hindi ko alam yan, hindi man lang pinakita, pinavision, pinaprophecy, malay ko ba yung mga vision prophecy yan noon. At sa kalaman ng Bible niya, hindi ka ako pagsabi ni Founder, magbasa tayo ng Bible book, ayaw ko nga noon eh. Pero nung time na talagang ako na mismo yung mag-focus pala iba, pag kayo mismo mag-Bible, magbasa ng Bible or audio man yan, ipaparamdam, papakita talaga ng Panginoon.
Amen. Before ako nag-register sa Kapa, before ako nagpa-member, na-search ko talaga yung Kapa na it is God's ministry talaga. Really God's Yeah, oo. ministry. Kaya wala akong duda. Never ako nagduda. Kaya Yeah. yung mga Right mag-husga time, dyan, ibibigay na ng Panginoon yan. Huwag masyadong magmadali. Masyadong Kaya mabilis ito na po yan. yung Malapit na yan ang sinasabi palagi sa amin. Amen. Kaya ito po mga kapatid, itong message natin ngayon, the legacy of Jesus Christ to His disciples, ito po i-drive out ko sa Kapa, ito po yung legacy ng Kapa Ministry. Lahat ng mga members na nakatanggap na ng blessing sa Kapa, that is your legacy in Kapa. Remember that? Legacy yan. Legacy. Amen. Hallelujah. Ako wala pa nga. Kiniklaim ko na legacy. Wala nga ako na-claim. Kasi May ako pumasok. Praise God. Huli-huli ako. The next month pareho pala tayo. May din May ako, Sir ako eh. Bong. Pagka June wala na. Pero dupa pa rin tayo. Diyan pa rin tayo nagde-depend. Kaya, kasi mag-depend man talaga ako, Sir Bong. Ipaglaban ko talaga itong ministry na ito. Kasi nakita ko, alam mo, kahit wala pa akong natanggap, sabi ko, yung, imagine ha, yung 200 families na nasunugan sa General Santos City. Magkano bang binigay ni founder doon? 10,000 pesos every family. Di-count ko yun nga one of the contributor ako dahil may nalagay ako sa Kapa. May donation ka doon. Kahit wala akong na-receive, pero yung contribution na 10,000 pesos each sa mga nasunugan dyan sa Jensan, kasama na ako dyan. Sabi ko, kasi may pera ako nilagay sa Kapa. Kasi member ka dyan. Kasama ka. Yun ang mentality natin dapat. Hallelujah. Yun talaga ang concept ko. Sabi ko, Lord, part ako dyan. Ilan yun? 10 times 200 families? Grabe. Yes. 2 yung million nakatikim din? ng 10,000 pesos every family, kasama ako dyan. Ewan ko sa 2 inyo million? kung anong concept nyo. Ewan ko sa inyo mga kapatid kung anong concept nyo. Hallelujah. Ako, wala akong natanggap kahit piso sa pera ko nalagay. Pero natuwa ako sa ginawa ni founder doon sa nasunugan sa General Santos. Mga Muslim dyan nakatikim ng 10,000 pesos every families. Alam ko yan kasi nandyan sa video. So pag 200 families, almost 2 million, tama yan ang computation. Yes. Nasa brigada pa ko noon eh. Station manager pa ko noon. Narinig ko lang yun siya. Grabe, ano, sabi ko, grabe na tao to, sabi ko. Yes, naglagay ako ng pera ko, part ako dyan. Yun ang concept ko. Iwan ko sa iba kung anong concept nila. Basta yun ang concept ko. Hallelujah. Kaya mga kapatid, no worry. Please, no worry. Be prayerful. Hallelujah. Kaya yun ang legacy ng Kapa. Legacy yun ng Kapa Ministry. Yung si founder, Apolinario. Legacy niya yung namigay sa mga mahihirap. Yun ang legacy ni founder. Siya po yung nakatumbok sa commandments sa Lord. Matthew 25:34-40. Doon po niya natumbok yung verse na yan. Hallelujah. Kaya ipaglaban ko talaga hanggang sa buhay na ipaglaban ko talaga ang ministry. Kaya tutuusin lang. Ang donation ko 50,000. Bawing-bawi na ako sa YouTube ko pala. Bawing-bawi na ako. Kung habol ko lang din pera, bawi na ako. Sobra ganunsyado pa. Monthly yan. Pero tingnan mo, tuloy pa rin. Hallelujah lang tayo. One of this day, mangyayari na yan. Ito yung message natin ngayon, legacy. Hindi pa tayo natapos ha. Pero matapos na ako, Sir Bong. Dito pa rin tayo bukas ha sa legacy. Dito pa rin tayo, yes. Sige. Mag-closing ka na, baka malate ka na. Sige, mag-closing ka na. General prayer. Yes, hanggang Thursday. Okay? Yeah. Kaya mga kapatid, mga members, mahinahon tayo, mag-wait. Kaya nagsunod tayo sa proseso, resolution. Huwag kayong mag-alala, nandyan. Ang Kapa is the ministry of God. Yan ang tandaan natin. Ang nangyari sa buhay natin, sumunod tayo sa Panginoon. Ganun lang yon. Andyan tayo. Kung nagsakripisyo tayo, mahal tayo ng Panginoon dahil siya din ay nagsakripisyo sa atin. Ganun lang yun. Yung founder natin na nagsakripisyo sa kulungan, tayo pa. Kayo pa kaya? Nandito tayo sa labas. Ilang buwan na ba? Si founder sa kulungan, July, August, I think July? November, December, January, February, March. 8 months na si founder nag-sacrifice. Kaya napako siya. Kaya tayo,
Pray, Yeah. pray, and pray. Yan And ang wait papel natin. Hallelujah. Wait po siya. Dalawa, tatlo na nananalangin sa kanya nandyan sa gitna ng Panginoon. Yan. Tayo pa kaya ilang milyon tayo. Praise God. Ibibigay at ibibigay ng Panginoon. Tayo. Amen. Ganun yun.